Doon lang din napagtanto ni Luo Pingxi na mabuti na lang raw kanyang nalaman na hindi pangkaraniwan na tao itong tatlo. Kahit siya pa raw ang managot ng lahat ng ito ay hinding-hindi niya ito tatakbuhan, siya raw na si Luo Pingxi ay baka magkakaroon pa ng pagkakataon na mas umangat dito sa kanilang mundo. Si Miss Xiaoman ay agad siyang nagtanong kay Liu Ziye na kung totoo raw ba ang sinabi kanina ni Brother Liu Ziye na mayroon silang malakas na koneksyon. Ibinulong naman sa kanya ni Liu Ziye na syempre dahil ang kanilang kapatid na si Chengzi ay balang araw ay magiging manugang ng pamilyang Guan, pero huwag niya itong ikakalat kung saan-saan. Sa nagaganap naman na laban ni Chengzi at ni Jiaping ay makikita na patuloy pa rin na iniiwasan ni Chengzi ang lahat ng atake ng Deputy Squad Leader, sinisigaw pa ni Jiaping sa ating bida na itigil na raw niya ang pagtakbo at pagtatago, kahit saan man daw siya magtago ay habang buhay sa madilim na lungga lang siya mabubuhay. Nagtanong si Chengzi kay Jiaping na kung sigurado na raw ba talaga siya na hindi na siya magtatago. Sumagot si Jiaping na kung tunay siyang lalaki ay humarap siya sa kanya ng patas. Dahil dito ay agad na inactivate ni Chengzi ang kanyang bronze attribute upang bigyan ng kanyang suntok si Jiaping. Nang napansin ni Jiaping na naghahanda na ng suntok si Chengzi ay kanya din hinanda ang kanyang atake upang salubungin ang suntok ng ating bida. Sinisigaw pa niya na hindi raw talaga niya inaasahan na kapareho silang dalawa ng attribute. Ano na raw ba talagang antas ang ating bida, bakit niya nagising ang kapareho niyang attribute? Sa ganito raw na kaso ay talagang kanya siyang papatayin. At nang nagkasalpukan na ang mga atake ng dalawa ay sumambulat sa buong lugar na ito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sa tindi ng banggaan ng kanilang atake ay makikita ang mga buto sa kamay ni Jiaping na ito ay nadudurog, kaya napasigaw siya ng malakas sa sobrang sakit. Kasunod nito ay tumilapon siya papalayo sa ating bida na agad bumalik ang totoo niyang anyo, at nang napansin ng iba niyang mga tauhan na natalo sa laban ang kanilang Deputy Squad Leader ay agad silang tumakbo upang tulungan ang kanilang pinuno. Makikita si Jiaping na siya ay napabulwak ng maraming dugo at maging ang tumayo ay hindi na niya magawa. Kaya dali-daling inutusan ng isa niyang tauhan ang kanyang kasama na tingnan niya ang kalagayan ng kanilang Deputy Squad Leader. Napakalaking kapangahasan raw itong ginawa ng mga baguhan. Dapat nila itong ibalita sa kanilang nakakataas na squad leader. Nang nakita ng mga mamamayan sa settlement na bumagsak na ang deputy squad leader na nagbabantay sa kanila ay agad silang tumakbo ng mabilis, ito na raw ang kanilang pagkakataon upang tumakas. Nang dumaan sa harapan ni Chengzi ang babae na taga-settlement ay nagpapasalamat siya sa ginawang tulong ng ating bida dahil sa pagligtas sa kanilang buhay. Nakita din ni Chengzi na ang babae ay mayroong suot na bracelet, kaya naalala niya noong panahon na binigyan siya ng bracelet ng kanyang nakakatandang kapatid na babae. Medyo kahawig raw ito sa bracelet na ibinigay ng kanyang kapatid, parehong gawa sa pinakinis na mga bato. Kung ngayon ay nandito ang kanyang ate ay siguro magkaedad lang sila nitong babae. Makikita naman si Jiaping na siya ay binuhat ng kanyang tauhan, at nagtanong sa kanya ang kanyang kasama na kung ano raw ba ang gustong sabihin ng Deputy Squad Leader. Tumugon si Jiaping habang galit na dapat raw nilang patayin ang mga baguhan na naglakas ng loob na kumalaban sa kanya. Nang narinig yun ay masyadong nagulat ang kanyang mga tauhan dahil alam nila sa kanilang sarili na hindi nila kayang patayin ang ating bida. Ngunit ang labis nilang ikinagulat dahil nasa kanila ng harapan si Chengzi upang harangan ang kanilang pagtakas. Nang napansin ni Jiaping na susubukan na tumakas ang kanyang mga kasama ay kanya silang sinigawan na isa raw silang mga duwag. Bakit sila umaatres? Sinabihan din ni Jiaping ang ating bida na paano raw siya naglakas ng loob na kumalaban sa kanya. Kung magtatagumpay daw si Chengzi na mapatay siya ay talagang papatayin din siya ng kumpanya. Ang ibang mga taga-kumpanya na nakapalibot kay Chengzi maging si Jiaping ay wala silang ibang nagawa kung hindi panuorin ang ating bida na naglakad sa kanilang harapan dahil sa sobrang takot. Doon ay tiningnan ni Chengzi ang ibang mga mamamayan sa settlement na sila ay pumasok na sa loob ng White Dungeon, at nasabi ni Chengzi sa kanyang sarili na itong dungeon daw pala na ito ang minahan ng mga Blue Crystal. Nagtataka raw talaga siya kung ano ba talaga ang Blue Crystal. Makalipas ang ilang sandali ay makikita ang mga maraming mamamayan na sila ay nakalabas na galing sa loob ng dungeon at sila ay dumiretso sa isang pasukan kung saan iniimbak ang maraming Blue Crystal. Samantalang itong si Chengzi ay seryoso niyang pinapanood ang mga Blue Crystal na bitbit ng bawat mga mamamayan, iniisip din niya na gusto raw niyang makita sa sarili niyang mga mata kung ano ang hitsura ng Blue Crystal. Nang kinuha na ni Chengzi ang nakatakip sa bag kung saan nakalagay ang Blue Crystal ay malinaw na itong nakikita ni Chengzi, at naramdaman din niya na parang mayroong malamig na pakiramdam mula sa loob ng Blue Crystal,
Ngayon lang raw siya nakakita ng ganitong uri na kristal, at napapatanong din siya na kung maaari raw ba itong gamitin para gumawa ng armas. Ang matanda ng kanyang napansin na tinanggal ni Chengzi ang takip ng bitbit niyang blue crystal ay masyado siyang nabahala, na agad niyang inutusan si Chengzi na magmadali siyang takpan ng blue crystal, dahil agad itong matutunaw kapag tinamaan ng sikat ng araw. Kung hindi raw siya makapagdala ng sapat na blue crystal ay hindi niya mapapakain ng buo niyang pamilya, kaya nakikiusap siya sa Ginoo na sana takpan niya agad ang blue crystal. Nang ibinalik na ni Chengzi ang takip ng blue crystal ay makikita na ang karamihan nito ay natutunaw kahit saglit lang na tinamaan ng sikat ng araw. Dahil dito ay malalim ang iniisip ni Chengzi dahil itong mga blue crystal ay natutunaw kapag tinamaan ng sikat ng araw, ito raw ay hindi magagamit sa paggawa ng sandata. Ano raw ba kaya ang silbi ng ganitong kristal kung hindi ito praktikal? Napansin naman ni Jia Ping na masyadong interesado si Chengzi sa blue crystal. Kung ipipilit raw ni Chengzi na imbestigahan ang blue crystal ay para na din siyang nagpapakamatay. Kaya ang mas mabuti raw niyang gawin ay dagdagan pa ang gulo at tulungan si Chengzi na tahakin ang landas papunta sa kapahamakan. Doon ay nagsalita na nga si Jia Ping na kahanga-hanga raw talaga ang mga baguhan ngayon, dahil talagang gusto pa niyang malaman kung saan ginagamit ang mga blue crystal, bakit hindi na lang kaya siya pumasok sa loob ng dungeon. At nakaramdam ng matinding takot si Jia Ping ng seryoso na tumingin sa kanya ang ating bida. Sinabi pa ni Jia Ping sa ating bida na hindi raw talaga siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinabi. Kung gusto raw niyang malaman kung saan ginagamit ang mataas na uri na blue crystal ay pumasok siya sa dungeon at tingnan niya mismo. Sa paliwanag ni Jia Ping ay pinasangayunan naman ito ni Chengzi, papasok raw siya sa loob upang makita niya sa sarili niyang mga mata kung saan ginagamit ang blue crystal. Nang narinig yun ay ngumiti si Jia Ping dahil nagtagumpay siya sa kanyang binabalak, basta't pumasok lang raw ang ating bida sa loob ng dungeon ay ayos na yun sa kanya. Kung gusto raw ni Chengzi na magpapansin doon sa loob ay tiyak na mamamatay siya doon sa loob. Ngunit bigla na lang tumakbo si Chengzi ng sobrang bilis papalapit kay Jia Ping, at nang nasa harapan na si Chengzi ni Jia Ping ay mahigpit niyang hinawakan ang leeg nito, na kanyang sinabi na isasama raw niya siya doon sa loob ng dungeon. Kasunod nito ay kinaladkad na nga ni Chengzi si Jia Ping papasok sa loob ng dungeon, habang si Jia Ping naman ay sumisigaw na nagmamakaawa sa ating bida, sa kanya naman isip-isip na paano raw naglakas ng loob ang walang hiya na ito na isama siya sa nilikha niyang gulo, kung mayroon daw bitag na kanilang madadaanan sa loob ay hahatakin niya siya papalapit sa bitag. At nagulat itong ibang mga taga-kumpanya nang bigla na lang nagsalita si Liu Zie na kanyang iminungkahi kay Miss Xiaoman na sumunod sila doon sa loob ng dungeon. Kaya nag-usap itong tatlo na nasa loob daw ng dungeon ang Young Master, marahil hindi naman daw siguro na maglakas ng loob ang batang iyon na kalabanin ang Young Master sa loob ng dungeon. Iminungkahi din ng isa na nasa gitna na ang dapat raw nilang gawin ay ibalita ito sa kanilang headquarters at kapag makabalik na sa labas ang mga batang iyon ay dapat bigyan siya ng parusa sa lahat niyang ginawa. Si Luo Pingxi nang kanyang narinig ang pag-uusap ng tatlo ay ngumiti siya na kanyang sinaad sa kanila kung hindi raw ba nila alam kung ano ang pagkakilanlan ng tatlong yun. Nagtanong naman ang isang lalaki na kung hindi raw ba na ang tatlong batang yun ay ang mga bagong dumating mula sa lugar ng hangganan, inutusan naman ng isa pa si Luo Pingxi na itigil na niya ang kanyang pagpapakamisteryoso. Itinaas ni Luo Pingxi ang kanyang isang kamay na kanyang pinaalam sa lahat na ang tatlong yun ay mga tao mula sa pamilyang Guan, isa sa 5 dakilang pamilya. Nang nalaman ng lahat na ang grupo pala ng ating bida ay sinusuportahan ng pamilyang Guan ay hindi sila makapaniwala, paano raw nakarating ang ganoon na tao na mayroong mataas na katayuan dito sa settlement. Sinabi din ng matandang lalaki na huwag raw silang takutin ni Luo Pingxi. Ngumiti si Luo Pingxi na kanyang sinabi na totoo man o hindi ang kanyang binanggit ay malalaman din nila ito sa huli. Sa isip-isip naman itong lalaki na kung totoo raw ang sinabi sa kanila ni Luo Pingxi ay kahit dumating pa dito ang kanilang squad leader ay wala din itong magagawa, kahit pa ang isang makapangyarihan na administrator, dahil ang Guan family ay kayang pumatay ng isang marangyang administrator sa isa lang nila na utos. Alam din niya na si Luo Pingxi ay hindi karaniwan na nagsisinungaling, posible raw ba kaya natutuo ang binanggit ngayon ni Luo Pingxi. Samantala, si Chengzi at ang kanyang grupo ay nakapasok na sa loob ng dungeon, at wala silang kaalam-alam na kumalat na sa labas ang usap-usapan patungkol sa kanilang kaugnayan sa pamilyang Guan. Makikita itong si Jia Ping na takot niyang sinabihan si Chengzi na hindi naman daw kinakailangan na isama pa niya siya dito sa loob ng dungeon. Nagsalita naman itong si Chengzi na ang buo raw paligid ay puro nyebe, kaya pala dito sila nagmimina ng blue crystal,
Napansin din ni Liu Ziye na napakaraming nahukay na mga butas, ilang taon na raw ba kaya sila nagmimina dito? At ano din ang silbi bakit nila ito kinukuha? Ayon din ni Miss Xiaoman na mabuti na lang raw matapos magising ang kanilang word attribute ay naging kakaiba ang kanilang katawan, kung hindi ay baka bumagsak na sila sa sobrang lamig ng paligid. Tiningnan din ni Miss Xiaoman ang mga tao sa kanyang ibaba dahil itong mga ito raw ay silang lahat ay nag-awaken, ngunit napakababa ang kanilang mga antas. Nagtanong din si Liu Ziye kay Chengzi na masyado raw marami ang mga nag-awaken dito, nagtataka raw talaga siya na kung wala raw bang kwenta ang mga awaken stones. Ayon din ni Chengzi na ginagamit raw nila ang mga nag-awaken bilang mga simpleng manggagawa, masyado raw itong hindi makatarungan. Nang napansin ni Jia Ping na hindi nakatingin sa kanya ang tatlo ay dahan-dahan siyang naglakad upang tumakas, at kanyang nasabi sa sarili na hindi raw siya napansin itong tatlo, gagamitin raw niya itong pagkakataon upang tumakas papunta sa tabi ng Young Master. Kaya dali-dali na nga na tumakbo si Jia Ping papunta sa itinayong tent sa unahan, habang sumisigaw na humihingi ng tulong sa Young Master. Si Miss Xiaoman nang kanyang napansin na mabilis na tumakas si Jia Ping ay agad niyang sinabihan si Chengzi at Liu Ziye na nakatakas raw si Jia Ping. Ayon naman ni Chengzi kay Miss Xiaoman na pabayaan lang raw niya si Jia Ping na tumakas, dahil alam niya na pupuntahan ni Jia Ping ang tao na kanyang hinahanap dito sa loob. Nang narinig yun ay nagtataka si Miss Xiaoman na kanyang tinanong si Chengzi na kung sino naman ang tao ang hinahanap niya dito sa loob ng dungeon. Doon ay naglakad si Chengzi upang kanyang sundan si Jia Ping, na kanyang ipinaliwanag kay Miss Xiaoman na kanya raw hahanapin kung sino ang nakakataas na tao ang gumagamit ng asul na kristal. Gusto niya siyang makita mismo at matanong kung bakit niya inaabuso at pinagsasamantalahan ang nasa mababa ng ganito kalala. Sa paliwanag ni Chengzi ay nagtanong si Miss Xiaoman kay Liu Ziye na bakit ganoon na lang ang pag-alala ni Chengzi sa mga taong mababa. Sumagot si Liu Ziye na ang dahilan lang naman doon dahil kabilang din sila noon sa mga taong mababa at naranasan na din ang pinagsasamantalahan. Kapag tinitingnan ni Chengzi ang mga taong yun ay nakita niya sa kanila ang kanyang sarili kung ano siya noon. Samantala habang sinusundan ni Chengzi si Jia Ping ay nakita niya na pumasok ito sa loob ng tent at humihingi ng tulong. Nang nakalapit na si Chengzi sa tent ay agad niya itong binuksan at kanyang binanggit ang pangalan ni Jia Ping. Ngunit nang malinaw nang nakita ni Chengzi kung sino-sino ang nasa loob ay naging seryoso ang kanyang tingin dito. Dahil pala nakita niya sa loob ng tent ang Young Master at ito ay nakaupo sa isang malaking balat ng halimaw, sa kanya naman paligid ay pinagsisilbihan siya ng mga babae. Si Jia Ping nang kanyang nakita na nasa kanya ng likod si Chengzi ay agad niyang isinumbong sa Young Master na ang lalaki raw na nandito ay balak na magrebelde.